Napansin mo ba yung paulit-ulit na pagod? Yung laging ikaw ang huling iniisip mo. If that's you, malamang kulang sa self-love ikaw. Today, gagawa natin ng clear, practical na meaning. Paano makita, paano gagawin, at bakit biglang sumasabay ang swerte kapag na-embody mo to. What's up guys? Ako nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think Podcast, ang podcast and self-improvement. Kung gusto mo tong content na to, mag-subscribe ka na dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers. At syempre mapapakinggan nyo rin ito sa Spotify. At pwede rin kayo mag-like, mag-comment at mag-follow din sa Spotify. In the next 30 minutes, pag-uusapan natin ang ano ba talaga ang self-love. Hindi ito selfishness, just to be clear. Ang 7 markers na obvious na may self-love ka. Paano sumagot ang universe, aka cause and effect, brain filters at people dynamics. Self-love equals abundance, mas maraming oras, pera, options at peace. At huling-huli ang 7-day protocol para simulan mo na to agad at ma-experience mo na ang abundance. Ano ang self-love at ano ang hindi? Self-love is not equal to being selfish. Self-love is equals to responsibilidad mo sa sarili mong katawan, oras, boundaries, at truth. Parang magiging may-ari ng buhay mo, inayos mo bubong, ilaw, pinto, hindi para i-flex kundi para tumino yung tirahan mo. Simple definition. Self-love is acting in your best interest consistently. Diba? May consistently, ibig sabihin araw-araw, consistent, you're showing up every day. Kapag may conflict, pinipili mo ang long-term you kaysa sa instant approval. Hindi ka na people pleaser. Nire-respeto mo ang boundaries mo, nire-respeto mo ang mental health mo. Diba? Hindi ka na nag-a-avoid ng argument. Diba, mas ina-avoid mo na ngayon ay having a war with yourself. Mini-check lang, no? Kapag may nanghihingi ng pabor na hindi align sa'yo, kaya mo bang magsabing hindi ngayon or wag muna ngayon ng may respeto? Kung oo, good news ako sa'yo, may self-love ka. Ngayon, ano nga ba ang 7 markers na meron kang self-love? Ano yung embodiment nito? Unang-una, calendar test. May oras ka ba para sa sarili mo, sa tulog, sa pagkain, at meron ka bang everyday, consistent, tahimik na time na at least 10 to 15 minutes? Tanungin mo yung sarili mo dyan. Number 2, tingnan mo yung wallet mo, wallet test to. May budget ka, kahit simple 50, 30, 20, hindi lahat bigay. May savings at may emergency fund. Number 3, plate test, yung plato, di ba? Hindi puro kape at yosi ang kinokonsume mo. Ang kain, di ba? Yun ang ginagawa mo talaga, pagkain ng tama. Kung may kondisyon, sundin ang payo ng doktor. Just a disclaimer sa inyo, di ba? 4 is phone test. Kapag pagod ka, hindi ka reactive sa every message. May oras na off. Yung hindi ka masyado nagbabasa ng phone. Mirror talk. Ito yung hindi ka nababastos ng sarili mo sa harapan ng salamin. Diba? Boundary script mo. Marunong ka sa no. Pero thank you. At ito lang ang kaya ko. Diba? Yun naman yung kailangan marunong ka mag-say no. Diba? At pwede mo rin acknowledge na mag-thank you ka rin sa kanya at sabihin mo, ito lang ang kaya ko eh. Itong kaya ko ibigay sa'yo. So basically, hindi ka talaga nagno-no. Naglalagay ka lang ng boundaries. At number 7, follow through. Kapag nangako ka sa sarili mo, like for example, gym, project, tulog, meditation, di ba? May completion rate ba to? Nagagawa mo ba siya? Di ba? Maaaring hindi perfect,
Pero at least ginagawa mo at umaangat ka. Di ba? A line that you can say to yourself is, kapag mahal kita, sisimulan ko sa sarili ko. Diba? Self-love sa katawan. Ano nga ba ang foundations nito? Ang katawan mo ay bahay ng buhay mo. Diba sabi nga nila, seek ye first the kingdom of God and everything shall be given unto you. Well, guess what? The kingdom of God is not there. The kingdom of God is here. So if you seek ye first you, seek ye first the kingdom of God, everything shall be added unto you. Ma-attract mo na siya ng kusa. Diba? Pag sira ang pundasyon mo, mahal ang renovation yan, bro. So ano yung practical basics dito? Ito yung mga madadaling gawin. Unang-una yung sleep window mo. I-target mo yung 7 hours sleep most nights. Diba? Madaming tao, kulang ang tulog. Sinasabi nila, para yumaman ka, kailangan ng kulang tulog mo. Guess what? Ano yan? Scam yan. Hindi yan totoo. Kailangan mo ng tulog. Kailangan mo ng mental clarity para makapag-perform ka ng tama. Pagising mo, first hour, solo, walang phone, walang email, ibigay mo sa sarili mo, mag-meditate ka, uminom ka ng tubig. Yun ang una mo before coffee. 1 hour, walang coffee. Di ba? Tapos, pag kumakain ka, at least protein plus gulay once a day minimum. Meron ka. Tapos, gawin mo naman minsan maglakad-lakad ka or gawin mo daily 10-minute walk after kain kung kaya mo. Diba? Health check din. Kapag may kakaiba, huwag mo i-google. Magpa-check up ka. Diba? Huwag mo lang puro chat GPT. Pa-check up mo din yan. Sabihin mo sa sarili mo, alaga ako to. Kasi kailangan pa ako bukas. Diba? Alagaan mo yung sarili mo. Lalo na kung madaming umaasa sa'yo, the more na dapat mas mahalin mo ang sarili mo. Self-love sa relasyon. Ito yung boundaries tsaka respect. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo ipagpapalit ang respeto para sa pansamantalang kilig. Ang daming guilty dyan. 3 boundary lines na dapat mong i-practice sa buhay mo. Hindi ako available after 9 p.m. pero mag-reply ako bukas pagising ko. Hindi ko kaya yan ngayon. Pero sa ibang araw, yes. Kaya kong tumulong pero hanggang dito lang. Ano yung mga red flags dito na kulang ka sa self-love? Yung laging ikaw ang nag-a-adjust. Wala man lang salamat. Diba? Kahit hindi man lang nagpapasalamat sa'yo. Pag nag-no ka, nagigilty ka pa. Kasi nag-no ka. There's no shame in saying no. There's no shame in sabihin na hindi okay ang mga bagay. Again, it's not what you say, it's how you say it. Tinatanggap mo ang bastos na biro para di ka lang maging KJ. Or kahit na offensive na sa'yo, hindi mo bino-voice out. Maling-mali yan. Yan ang mga signs na wala kang self-love. Reminder ko lang sa'yo, ang no mo ay insurance ng yes mo sa tamang tao. Lagi mong tandaan, ang no mo, insurance mo ng yes mo sa tamang tao. Self-love sa trabaho at pera. Ito naman yung value mo at boundaries. Self-love sa work equals klaro ang value mo plus maayos na boundaries or hangganan. Ano yung practical moves na pwede mong gawin? Negotiate kapag may dagdag trabaho. Ask for a scope, timeline, or compensation. Walang masama humingi ng increase sa boss mo or manghingi ng promotion. Nasa Dubai ako, naalala ko noon, isang natutunan ko sa mga Indians to. Ang mga Indians, sinasabi natin, mahingi ng discount, mahingi ng ganito, madaming hinihingi. Pero ito natutunan ko sa kanila. How are you going to get if you're not going to ask? Paano ka nga naman magkakaroon kung hindi ka manghihingi? Ang problema kayo mga Pilipino, takot tayo manghingi. Diba? Bakit? Wala namang masama manghingi eh. Lalo na kung ginagawa mo naman yung trabaho mo at best ka at deserve mo mag-ano. And I guarantee you, ikaw, deserve mo naman lahat. Talaga. Lagi mo tatandaan, deliver what you promise, not what will burn you out. Budget equals self-respect. Kahit simpleng envelope, bills, food, save, or for fun, di ba yan? Importante yan. Tapos, mag-invest ka rin sa skills like courses, libro, or even a mentor, pay for a mentor.
'Di ba? Yan ang abundance engine mo. Every time you spend on your value, on yourself, on your self-improvement, hindi yan na talaga nawawala. Bagkus tumataas ang value mo, and then the more value you have, the more abundance you will attract. And speaking of courses and mentor, meron po akong mentorship program, di ba? Meron akong one-on-one coaching. Kung interesado ka naman dito, mag-email ka lang sa tiobrightv@gmail.com. Again, hindi po ito libre. Para po ito sa mga seryoso lang at gusto lang umalagwa sa buhay nila at gusto nila maging best version nila. Dito sa coaching na to, magagaranty ako sa'yo, i-unblock natin ang mga false beliefs mo. Mga bagay na bumabara sa buhay mo kaya hindi ka umaalagwa. Madami na rin ako naging estudyante. Maraming salamat dun sa mga nag-avail. Diba? Biggest shout out, diba? Sa'yo, Paulo. Biggest shout out sa'yo, Jericho. Biggest shout out din sa'yo, diba? Sa huli kong naging ngayon, si Mark. Biggest shout out din sa'yo. At sana umalago na rin yung buhay ninyo at sana madami kayong natutunan, nakakuha ng value. Maraming salamat doon sa comments nyo. Diba? Again, email tiobrightv@gmail.com. Sabihin mo sa sarili mo, gagalingan ko pero hindi ko ibebenta ang kalusugan ko kasi madaming tao dinidisregard ang health nila. Pero without them realizing, ang katawan mo yan ang isang kaisa-isang coaching binigay sa ni God na hindi mo pwedeng palitan at hindi mo pwedeng ibenta. Diba? Paano nga ba sumagot ang universe, ang self-love? No woo, just reality. Kapag may self-love ka, nagbabago ang signal na pinapadala mo or energy na binibigay mo. Here's the plain version. People learn your praise. Kung sanay silang libre ka, uulit sila. Pero kapag may boundary ka, nag-a-adjust sila o nawawala. Parehong panalo yun para sa'yo. Meron tong brain filter effect. Pag klaro ang gusto mo, di ba? Meron kang healthier, better job. Mas napapansin mo yung opportunities na dati dinadaanan mo lang. And consistency attracts trust. Kapag maaasahan ka sa sarili mong pangako, mas magtitiwala rin ng ibang tao sa'yo. In short, what you tolerate, you invite. What you honor, you multiply. Sabi nga nila, what you're not changing, you are choosing. Say that again. What you're not changing, you're choosing. Ang daming tao dyan, gusto nilang yumaman. Pero hindi naman sila nagbibigay ng value sa kumpanya nila. Pero yung habits naman nila, the way they treat people is parang mahirap. Yung mindset nila mahirap. The way sila gumalaw, parang parehas lang din. Diba? Paano kaya yaman? Ano ibig ko sabihin? Magbago ka muna para magbago yung buhay mo. Self-love is your gateway to abundance. Ang abundance of time, energy, options, and money. Ang abundance hindi lang pera, oras din yan, energy, at yan options mo sa buhay. Ito yung mga totoong example. Dahil may boundary ka, hindi ka overbooked. More time for paid work or rest. And the more you rest, the more ka nakakapag-isip ng tama, the more na-align mo yung energy mo. Meron ngang napakinggan akong podcast kay Vision Lakhani. Sinabi sa kanya na CEO, kung gusto mo maging bilyonaryo, work only 20 hours a week. Kasi to be honest, ang tao, hindi naman tayo meant mag-work ng 40 hours. Kasi yung the rest of the time, dapat we're investing it into our spiritual development, into our value development as a person. Kasi like for example ako, itong pagpa-podcast, lahat to ginagawa ko lang to. Pero usually, ilang beses lang ba ako mag-shoot sa isang linggo? 2, 3. Pero yung resulta ko mas grabe pa dun sa nagtatrabaho bawat araw-araw. Bakit ko nagagawa yun? Kasi sobrang align ko. Kasi sobrang binavalue ko yung sarili ko. Lagi niyong tatandaan, the amount of money you receive is the amount of self-love you've given to yourself. Or the amount that you feel you deserve. Yun ang nagkakaroon ka ng resulta. Diba? Dahil hindi ka natakot sa di lahat mag-like, nakakapili ka na ng clients. Nakakapili ka na ng mga karelasyon. Yung better fit para sa'yo. Better pay, better peace. Diba? Ano yung formula dito? Self-love is equals clarity plus boundaries plus follow-through. Diba? It makes you reliable. And then,
It makes you trustworthy from self and others. And then pag meron ka nito, you will have more opportunities. When you have more opportunities, guess what? Abundance will always come. That's inevitable. Diba? Sa akin, meron akong 7-day self-love protocol na madaling simulan para sa inyo. On day 1, unang-una, katawan mo ayusin mo. Mag 7-hour sleep target ka. Tubig muna pagising bago magkape, di ba? Mag-meditate ka, first hour, walang cellphone, walang email. Diba? Kung hindi ka naman makakagising ng ganun ka maaga, kailangan mong gumising na maaga, huwag ka na magdahilan. Day 2 mo, money mo, gumawa ka ng 4 na envelopes, bills, food, save, tsaka yung pang-fund mo, lagyan mo ng label. Day 3, boundaries, gamitin mo ang 1 boundary line today. Day 4, mag-focus ka, 25 minutes deep work, no phone. Diba? Sa pinaka-importante mong task na mangyari ngayong araw na to. Day 5, sa relationships mo naman, isang honest sentence sa mahal mo, kaibigan mo, or katrabaho. Magsabi ka ng isang truth sa kanila. Day 6, gratitude, magpasalamat ka, napaka-importante dyan. Isulat mo yung 3 wins na ikinaka-thank mo ngayong araw na to bago ka matulog. Diba? Masyado tayo nakafocus sa hindi natin nagawa. What about yung mga nagawa natin? What about yung wins? And walang taong walang win. And the more you focus on the win, the more you are going to be winning in life. Diba? Energy flows where the focus goes. Lagi nyo tatandaan yan. Day 7, vision. Isulat mo ang top 3 values mo. At magsulat ka ng isang desisyon na align dito. Paano nga ba natin ma-measure to? Unang-una, energy score araw-araw, score mo from 1 to 10. I-rate mo from 1 to 10 yung energy score mo kung kamusta ang pakiramdam mo. Boundary streak, ilang araw ka naka-no ng maayos sa isang tao. Spend check, ilang impulse buys ang na-avoid mo today. Ako guilty ako dyan sa spend check, sorry na. Di ba? Pero kasi may mga inihil tayong inner child natin na hindi natin nakukuha nung bata. So ngayon inaayos ko, ngayon kaya ko na. Kinukuha ko na siya. Peace meter, gaano ka kakalma sa gabi? Diba? I-rate mo from 1 to 10. Ngayon, eto, paano natin ma-reset yung pagsasabotage mo, yung common sabotage, saka reset mo? Diba? Ito yung all or nothing trap. Nagkulang ka kahapon, reset today, huwag ka na magdrama. Kung nagkulang ka kahapon, reset today. There's always a new day. You can always start it. Diba? Guilt baiting. Nagbago ka na. Sagot mo, nag-level up lang, boundaries ko, love pa rin kita. Diba? Mag-ingat ka dun sa mga taong nagsasabing nagbago ka na kasi hindi lahat yung bagong version mo magugustuhan kanila. And that's okay. Kasi yung talagang taong para sa'yo, mamahalin nila kahit sino ka pa. Mamahalin nila yung authentic self mo. Yung mga taong hindi nila kaya yun, let them go. Bless them, love them, but let them go. Comparison, di ba? Iba ang chapter mo. Your pace, your grace. Iba yung sayo. Focus on your journey. Huwag ka na mag-focus sa journey ng ibang tao. Journey nila yan. Ikaw, ito ang journey mo. Dito ka lang. Diba? Hindi kailangang perfect, lagi mo tatandaan. Kailangan lang present moment ka. Kung may natamaan sa episode na to, ito ang first step mo. Pumili ka ng isang marker, calendar, wallet, plate, phone, mirror, boundary, follow through. Tapos gawin mo na to today. Comment mo to dito sa comment section. Ano yung isang bagay na gagawin mo for self-love this week? Share mo to sa laging lost ang priority sa sarili. Diba? Ito nga pala ang Do You Think? Mag-subscribe kayo dito sa channel na to. Help me reach 100,000 subscribers. Mag-follow din kayo sa Spotify. I-like nyo rin, i-comment nyo. Mag-rate kayo dito sa podcast na to. Ako nga pala si Tio Bry. Alaga, linaw, abundance. See you on the next episode.